Sobrang kalawang na ba ng bearing mo, mga boss amo? Yung tipong lumalabas na yung kalawang dito sa front hub natin. Sigurado ako na kinakalawang na yung bearing niyan. Kaya tara, tuturuan ko kayo kung paano yung basic na pagpalit ng bearing para hindi na rin kayo problema at hindi na kayo magbayad sa mga shop. Napakasimple lang na ito, kahit sino kayang-kaya ito. Tara, baklasan na! At eto na nga mga boss amo, natanggalan natin yung gulong sa harapan. Syempre, alisin muna natin tong spacer. Alisin na rin natin tong dust seal. Yan, palitin na rin yan. Tapos eto na mga boss amo, makikita na natin yung kinalawang na bearing. Kaya yung kinakalawang kasi malamang nababad siya sa tubig, nalusong sa baha, or palitin na yung pinaka dust seal. Baklasin natin to gamit yung flat screw lang. At ayun na nga mga boss, natanggal na natin yung isang bearing. Mahirap pala tanggalin yung bearing kapag kinalawang. Minsan nga, kailangan pa natin siyang ipa-welding. Pero swerte natin kasi natanggal natin siya ng buo at hindi humiwalay. Ayun mga boss amo, yung isa naman yung tatanggalin natin. Ito madali na tanggalin kaysa dun sa nauna. Kasi maluwag na siya. Pwede natin siyang gamitan ng ehe or axle. Mas madali na itong baklasin. So yan mga boss amo, natanggal na nga pala natin yung bearing. Ito pala yung sobrang kinalawang oh. Swerte natin kasi natanggal natin siya ng buo at hindi siya naghiwalay. Minsan kasi dumidikit yan dun sa mismong hub, dun sa loob. Syempre punasan muna natin mga boss para malaman natin yung tamang sukat na bibilin natin. 6.3 auto pala yung tamang sukat niya mga boss. Yan, punasan lang natin. Parehas sila 6.3 auto, right and left. Tapos ito pala yung binili ng customer, 6301. So mali ito mga boss amo, kaya ipapabalik natin para mapalitan. Ito mga boss, 63 auto kasi yung hinahanap natin. Kaya hindi talaga uubra to. Ito mga boss amo, napalit na nga ng customer natin. 63 auto na yung pinalit. Yan, dalawa mga boss amo. Left and right. Bago ko pala sinasalpak yung mga bearing, nilalagyan ko siya ng extra na grasa dun sa loob. Yan mga boss amo. Kuha lang kayo ng extra na grasa. Kasi kung mapapansin nyo yung loob ng bearing na yan, sobrang konti ng grasa na nakalagay dyan. Ito nga yung nasa video na to, medyo marami pa siya. Pero minsan nakakakita ako ng mga bearing na bago, pero yung loob, halos walang grasa. Kaya nasisira agad yun mga boss amo. So, simpleng tips na rin to. Ingatan nyo lang ng pagtanggal sa may takip. Dapat manipis na flat screw. Ito pala yung sa kabilang bearing mga boss. Nilagyan ko rin ng grasa yung loob. Kabilaan po yan mga boss amo. Tapos, syempre, pwede na po natin yan isalpak agad. Lagyan natin ng grasa yung paligid para di tayo mahirapan. Tapos, lalagay na natin yung bearing. So, syempre, pukpukin lang natin gamit ng martilyo mga boss amo at dahan-dahan lang. Ayan mga boss, nasalpak na natin yung isa. So, yan mga boss amo, nasalpak na po natin yung isang bearing. Sa kabila naman tayo mga boss. Yan. Salpak na natin yung isang bearing, pero bago yun, ilagay muna natin yung spacer sa loob. Madalas kasi nakakalimutan yan. Bago pala natin isalpak, gawin natin yung ginawa natin kanina dun sa isang bearing. Ganun lang din, lagyan natin ng grasa yung loob para pampahaba ng buhay ng bearing natin. Napaka basic na tips mga boss. Kabilaan po yan mga boss ha. Yan mga boss, nalubog na natin yung bearing. Kailangan maisalpak natin tong dust seal na to. Tapos yung spacer, wag natin kalimutan mga boss amo. Then pwede na natin isalpak yung gulong natin at malapit na tayong matapos. Napaka basic lang nito. At yan mga boss amo, malapit na nga tayo matapos. Kailangan na lang natin higpitan yung nut ng ating axle. Para syempre, iwas aberya mga boss amo. Hindi kasi pwedeng maluwag to. At ayan mga boss amo, tapos na nga tayo. Malinis na yung kanyang hub. At okay na yung kanyang bearing. So pwede na ibiyahe. Yan mga boss amo. Sana nasundan nyo yung ating video. At sana nakatuto kayo kahit papano. Yan mga boss amo. At huwag nyo palang kalimutan i-share and i-like yung ating video. Thank you so much.
Ayun, palinis pa din.